Bakit nandun sila parehas tas kayo naandito? Para sila nagtatrabaho? Opo. Para sila nagtatrabaho. Okay pa naman sila, hindi? Hindi na po. Ay, hindi. Hiwalay na po sila. Wala sila. Ang hirap naman ng ganung problema. Broken. Inuuna po yung bisyo kaysa po sa amin. Bisyo. Anong problema sa klase bisyo ng tata? Panay po inom, tas po nagang sigarilyo po, tas nang bababae yun. Ay, hirap naman ang ganun, ano? Ano ba, kailan ba yung huling pagkikita niyo nila mama mo? Nung ano lang po, nung Pasko lang po. Pasko. Tagal-tagal din, ano? Ano sinasabi mo sa kanila kapag ganun, ay, si mama, wala yan, wala pa ngayon. Hindi wala si mama ngayon, matagal na panahon. Ano sinasabi mo sa kanila Ano po, pag hinahanap si mama mo o si papa mo? nagtatrabaho lang po sa malayo para po mabuhay kami. Guys, hello po, welcome back po to our channel, Kalingap Edu. So for today's vlog po, bibisitahin po namin ni Sir Olive si Tatay Marcelino. At yan, ako akong ipapablogin ni Sir Olives. Yan, ako Olives, okay lang. Okay lang. Para at least mas matulungan pa natin si tatay. Oo. No? Ayan. No, tama. So, yan po. Kami dito kasi si Tatay Marcelino ay isa sa pinakakawawa din at ano namin, dapat anuhin natin, tulungan din kasi PWD. Ay, pero teka lang guys. Excuse me. Ano yung anak mo to? Hindi po, kapatid. Ay, kapatid mo lang to. Opo. Grabe ka. Bata pa ng- Kala ko batang ano na to eh. Kala ko anak na niya. Tagasan ka? Dito po sa kapitbahay po ni Tatay Tito. Taga dito ka? Opo. Ay, ano ka ni Tatay Marcelino? Kapitbahay lang po. Kapitbahay. Kala ko lola ka. Dito ka na lang sa tabi para di ka ano. Ayan, bata mo to. Hindi po kapatid. Ay, kapatid mo yan. Dito ka na nga para di ka mainitan at mahirap na. Yan, so parang bakit nasan yung nanay niyan? Nasa Manila po. Nanay niyo? Opo. Nasa Manila. Tapos papa mo? Nasa Manila din. Nasa Manila, mama at papa mo. Opo. Bakit nandun sila parehas tas kayo naandito? Para sila nagtatrabaho? Opo. Para sila nagtatrabaho. Okay pa naman sila, hindi? Hindi na po. Ay, hindi. Hiwalay na po sila. Wala sila. Ang hirap naman ng ganung problema. Broken family. Eh di sino nag-aalaga sa inyo dito? Yung lola at lolo ko po. Nasa yung lola at lolo mo? Ano? Ay, tara, pwedeng punta natin. Okay lang naman sa'yo, vlog ka. Opo. Ano pangalan mo? Kim po. Kim ano? Kim Domingo. Si Kim. Ilan taon na si Kim? 13 po. 13. Bata ka pa pala. Hindi halata, mukha ka ng medyo matangkad ka sa si Kim. So, ay di para mga grade 7, grade 8 ka pa lang. Ganon. Pag grade 8. Ay, papasok po. Nakapasok na pati agad ako. Ano muna si Bibet, baka mahirapan ka. Bibi, okay lang, baba ka muna. Ha? Baka magalit ka. Diyan ka muna sa gilid. Kamaya na lang kita kausapin ha. Hello po. Magandang hapon tanghali po. Nay, tay. Nay. Paras kayo nanay, nay. Alam ko yan, nay. Po ako, nagkita ko po si Kim kanina. Ano pala ninyo to? Anak? Apo, sir. Ay, apo niyo na. So, yung nanay or tatay ang nyo, anak. Si nanay. So, tinanong ko siya kung pwedeng lang po i-vlog. Okay lang po ba, nay? Okay, sir. Okay lang. Kasi mas maganda na may information ng magulang. So, ito si Kim. At grabe, dito kayo nakatira. Tapos, ang dami pang bata dito, Mga kapatid mo sila? Oo, sir. Mga kapatid niyo sila? Hindi. Ay, hindi yan, sir. Pinsan niya na lang yan. Ay, pinsan. Bali sila 5 magkakapatid, pero nasa Manila din 2. Ito, kapatid niyo rin. Tita po. Ay, tita mo na to. Ang dami niyong tao dito, Ilang tao kayo dito nakatira? Pinsan. 13 po. 13. Nabawasan na lang pala. 13. Paano kung magkakasya dito 13 lahat? Yung iba, nasa ilalim na ng ng kama. Yung iba nasa ilalim na, yung iba nasa labas na, yung iba, Yung iba, ewan ko na sana. Sino to? yung iba nasa labas na natutulog. Anak niya, sir. Ang daming anak. Anak, sir, itong anak ng isa. Kadamihan ng baby dito 1, 2, 3. Tatlo agad na baby. Masaya naman dito pag maraming tao. Yun ang advantage. Madami kang kalaro, baby. Paglaki mo. Madami kang pinsan. Yun ang advantage. At kamusta naman po ang buhay dito? Sir,
kahit pa paano sir, nakakaraos naman. Ano, Sa awa ng Diyos. anong mga trabaho po Ay. nila? Ako sir, wala. Yung asawa ko sir, namamasada ng tricycle. Ganun pala. Sabi daw po yung nanay at tatay ni Kim, magkahiwalay na. Ay, oo sir, sa loob ng 12 years na nagtiis si mama niya Tapos, sa tatay nila. kailan lang naghiwalay nitong ano? Ay, ano lang sir, last year. year. So ano Yung anak dito sa baby. So anong pakiramdam Kim at ano? Naging broken family na kayo. Masaya ka? Hindi O, man. masaya ka eh. Hindi. Malungkot. Ikaw ang panganay. Opo. Hirap na maging panganay pa tapos bata ka pa. Ano? Siyempre Kim, bilang ano, panganay at broken ang family mo. Anong nararamdaman mo ngayon sa ngayong sitwasyon mo? Malungkot po kasi yung nanay ko na lang po yung nagsasuporta sa amin. Kasi po yung papa ko, inuuna po yung bisyo kaysa po sa amin. Bisyo? Anong klaseng bisyo mo sa akin? Panay po inom, tas po nagang sigarilyo po, tas nang bababae yun. Ay, hirap naman ang ganun, ano? Bilang panganay, ang hirap ng ganung nangyari sa buhay mo. Ang dami pang kapatid na bata. Parang, siyempre wala ka pang kakayanan eh. 13 ka pa lang, di ba? Opo. Tapos ganyan pa. Di mo ba naisip na mag-rebelde sa ano? Kasi siyempre, grabe na. Ang hirap na ng sitwasyon, mag-aasawa na lang ako. Di mo ba naisip Hindi yung po. Kim? Bakit anong perspective mo sa buhay? Bakit hindi mo nagawa yung mga ganong klaseng bagay? Gusto ko po makapagtapos ng pag-aaral. Bakit? Para po sa pamilya ko po. Kaya po sa mga kapatid ko. Ay, na-stuck na dyan. Teka lang, na-stuck na yung baby. So, ayun pala. Totoo yan bilang mga panganay. Alam ko yung ganong sitwasyon ni Kim. Pero, swerte ko pa rin kasi hindi ko naranasan yung niya na hiwa-hiwalay ang pamilya. Tapos, yung ganyang sa sitwasyon na yan, konti lang talaga yung support na nakukuha niya. Kagaya ng sa mama mo, di ba? Sila na lang nag-aano sa inyo. Opo. Pinaka nagsusuporta. Kulang talaga sa lahat. Ay di paano yung mga kapatid mo? Anong mga sinasabi nila kapag ngayon, hiwa-hiwalay na kayo? Anong minsan na naririnig mo sa kanilang sinasabi nila? Naghanap po ng mama. Tas parang po naghanap sila ng parang Mag-aaruga. pagmamahal po ng tunay pong magulang. Anong ginagawa mo kapag nakikita mo yung mga kapatid mo na nagkakaganon? Inaasikaso ko na lang po yung parang pong ako na lang po yung tumatayo na bilang po sa kanila. Kasi po panganay. Ano sinasabi mo sa kanila kapag ganun? Ay, si mama wala yan. Wala pa ngayon. Hindi wala si mama ngayon. Matagal na panahon. Ano sinasabi mo sa kanila Ano po? pag hinahanap si mama mo o si papa mo? Nagtatrabaho lang po sa malayo para po mabuhay kami. Pero bilang parang hindi pa nila masyado maiintindihan yun. Kasi Opo. bata pa sila eh. Nakakalungkot naman. Grabe. Bilang siyempre, maraming tinutulungan. Isa siya sa ramdam ko yung hirap na dinadanas niya. Kasi yung iba pating tinutulungan, medyo swerte pa kahit pa paano. Ito si Kim, medyo parang talaga kawawa talaga, deserve din talaga ma-help. So, saan ka nag-aaral, Kim? Sa Moreno po. Medyo malayo yun Paano ka nakakarating doon ng Hinatid sundo po ako ng lolo ko. Mahirap. Ganun pala. So, nagbubutihan mo naman sa pag-aaral mo. Baka dahil sa mga kapatid mo rin, baka nahihirapan ka. Hindi pa po. Hindi naman. Kasi 5 kayo eh. Tapos 4 yung aalagaan mo. Siyempre, mahirap yung ganung buhay. Kailan ba yung huling pagkikita niyo nila mama mo? Nung lang po, nung Pasko lang po. Pasko. Matagal-tagal din, Ito, Kim, itong vlog na to kung sakali ay gusto ko lang gusto kita sanang gusto kitang matulungan, Kaya kung papayagan mo kung na i-vlog ka sa mga susunod pa ay baka mas kahit papaano
sa financial makatulong ako, ano? Hindi ko mapapangako na sobrang laki na may tutulong ko. Sa akin lang basta ay mas makakadagdag, makakamenos ako sa mga sa mga isipin mo sa mga sa financial, ano. At kasi ikaw, marami akong tinutulungan na bata din na kagaya mo na naghingi sa akin ng tulong, at ngayon yung iba kolehiyo, yung iba high school kagaya mo, pero sa lahat ikaw ang pinakabata. At yun. So Kim, anong masasabi mo? Payag ka ba sa mga sa offer ko na tulungan ka? Opo. Anong mapapangako mo sa sa akin kung sakaling matulungan ka ng Kalingap? Po nang magpo-focus po sa pag-aaral. Tapos unahin po yung pag-aaral po, hindi po yung mga ibang ginagawa. Boyfriend, hindi pag-ibang boyfriend. Masigurado ka. Na-record yan ha. Pag nag-boyfriend ka, tapos na. Pag nakita kita may boyfriend sa sa kalsada. Tapos na scholarship mo kaya ito. Tapos na scholarship. Saka yun, since na willing kang tulungan ni Kuya Eds, and kumbaga, ayan, Kim, tama yun kasi willing kang tulungan ni Kuya Edo para masuportahan yung pag-aaral mo. Pero syempre, kailangan tulungan mo rin yung sarili mo, ha? Opo. Mag-focus ka sa pag-aaral, if in case na natutulungan ka ni Kuya Eds sa mga gastusin, lalo sa mga financial na pangangailangan. So, yun lang yung pinaka satisfaction ng tumutulong sa iyo is tulungan mo rin yung sarili mo na makapagtapos ka ng pag-aaral hanggang sa tinutulungan ka, kasi para sa iyo rin yan at sa mga kapatid mo, kasi nga broken family sila, bro. So, ikaw yung panganay and ikaw lang talaga yung aasahan. Walang iba, no? Ng mama mo. Kasi si mama mo lang ang nagtatrabaho, and nasabi mo nga na hiwalay na sila ni papa niya, and hindi naman nagsusustento si papa mo. Opo. Hindi naman nagsusustento, walang binibigay sa inyo. Wala po. Wala. So single mom talaga si mama niya. And anong trabaho ng mama mo pala? Call center po sa Manila. Nang ano? Call center po. Call center? Medyo matalino pala si mama nito, English speaking. Kasi call center Pero mapagod yun, call center, lalo na kung panggabi yung duty mo nun. So, grabe yung sakripisyo ng mama mo. So, hopefully, makatulong sa'yo si Kuya Edo, lalo na sa pag-aaral mo, ha, para at least pag nakapagtapos ka, yung mga kapatid mo is ikaw na tumulong, no? Opo. Huwag mo lang sayangin, ha? O, ayan mga kalingap, deserve pong tulungan kasi single mom and panganay pa siya. Ilan yung kapatid mo? 5 po. 5? 5 kayo. 5 kayong po kami lahat? Tapos ikaw yung panganay? Opo. Grabe naman pala ng mga kalingap. 13 years old ka? Opo. 13 years old mga kalingap, panganay pa. Grabe. So ayun mga kalingap, Kuya Edo, bahala ka na. Sana ay matulungan mo to, and sa mga sponsors mo, sana ay tulungan ka para mapag-aral to si Kim, no? So syempre, salamat sa pakikinig niyo ulit. At ito kayo, may muna kami, may iabot ako sa yung konting tulong bago ako umalis. Sana ay magamit ito kung saan mabuti. At ito kayo ng bahala, Kim. Mag-i-enroll na pati, bro. Ay, mag-i-enroll na ako. Para sa iyo yan, sa Kim. enrollment mo. Para sa iyo yan, Kim. So, anong huling mensahe mo, Kim, bago kami magpaalam? Maraming salamat po kay Sir Edo po, kasi binigyan niyo po ako ng kahit kaunting tulong po para makapagpa-enroll. No, walang anuman. Sa akin naman, siyempre, sana ay yung sinabi mo ay tuparin mo, at sana ay maging mas matalino sa mga desisyon mo pa, at yan, yung binigay ko ay pangunang pangunang tulong lang yan, baka may mga susunod pa talaga, at sa abot ng mga kaya ko, at tutulong tayo kahit paano, no? So Kim, congrats na lang muna, congrats, bagong bene natin si Kim. At ingat kayo dito, ha, alagaan mo, kahit paano ko na maasahan, kaya alagaan mo rin kapatid mo, no? Kahit pa sabihin natin minor ka, wala kang choice, wala kang choice, Kim. So
Ingat kayo dito nila Lola. Lola, punta na po kami. Sige Kim, bye-bye. Salamat. Masaya ka naman. O ayaw mo, napipilitan ka lang. Sige, thank you.